Ang pagbangon muli 11 Mr. Jomari Martin, nag-donate ng 15 milyon. Tumalon si Sean na parang nasusunog ang upuan niya. Humihingi ako ng pagpapatunay. Mayroon bang ibang tao dito na may parehong pangalan? Nag-aalalang tumakbo si Irene, hindi napigilan ang kanyang pagkabalisa. Ito ay dapat na isang pagkakamali. Jomari S. ay walang tao. Maaari siyang magkamot ng ilang daang dolyar para sa kawang gawa, ngunit 15 milyon. Hindi niya iyon makukuha sa ilang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Jomari, nakaupo sa kanyang pwesto na may hindi nababasang ekspresyon. Agad na inimbestigahan ng host ang kahilingan ni Seans at inihayag ang mga resulta. Humihingi ako ng paumanhin, mga kababaihan at mga ginoo, ngunit mayroon lamang kaming isang Mr. Present si Jomari Martin. Walang pangalan. Confusion. Ngayon, nalulugod akong ipahayag na si Mr. Nakuha ni Martin ang mga karapatang bilhin ang lupa para sa South City Orphanage. Binabati kita, Mr. Martin. Nawalan ng kulay ang mukha ni Nicole nang lumubog ang katotohanan. Ang kinalabasan na ito ay lampas sa kanyang pinakamaligaw na imahinasyon. Samantala, kumikinang ang mga mata ni Lauren habang nakatitig kay Jomari sa sulok. Ang mahinhin na lalaking ito ay malinaw na isang nakatagong hiyas, isang aktwal na maitim na kabayo. Hindi na siya makapaghintay na mabuksan ang mga sekreto sa likod ng misteryosong figurang ito. Imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Paano ito nakuha ng talunan na ito? Sumabog si Sean, humarap kay Jomari. Saan ka nakakuha ng 15 milyon, ha? Walang pakialam na sinulyapan siya ni Jomari. Iyan ba ay alinman sa iyong negosyo? Natigilan si Sean at napangisi, naintindihan ko na. Ninakaw mo, di ba? Huwag kang maglaro ng pipi. Alam kong magnanakaw ka. Lumapit si Lauren, nakatingin kay Sean na parang tulala. Kung ang maliit na pagnanakaw ay makakapagbigay sa iyo ng 15 milyon, ikaw ang tunay na kriminal na utak. Bakit hindi mo subukan at tingnan kung paano ito gumagana? Natigilan si Sean sa sinabi niya. Nang pilit niyang idiin pa si Jomari ay pumagitna si Nicole. Sapat na. Aalis na, sabi niya, ang lamig ng boses niya, na nakabawi sa katinuan. Pero si Nicole, sinira ng bastard na ito ang lahat. Hahayaan na lang ba natin siyang makawala? Protesta ni Sean na nagngangalit ang mga ngipin. Irene glared daggers at Jomari. How dare you go against Nicole? Wala ka bang konsensya, ikaw na walang utang na loob na kaawa-awa? Si Nicole S. na halos hindi napanatili ang kalmado ay gumuho muli. Sean, Mom, please stop. Hindi pa ba sapat na napahiya natin ang ating sarili? Matapos mailabas ang pagkadismaya ay bumaling siya kay Jomari. Nalipat ang kanyang tingin mula sa masalimuot na emosyon. Sa nagyayelong detachment. Hindi ko akalain na yumuko ka ng ganoon kababa. Pagkuha ng mga order mula sa iba, gamit ang nakapangyarihan ng ibang tao para balikan ako. Masarap ba sa pakiramdam na makaganti ka? Kumunat ang noo ni Jomari na hindi maintindihan ang mga sinabi niya. Ginagamit ang kapangyarihan ng ibang tao para balikan ka. Di ba yan ang ginagawa mo? Putol ni Nicole na hinahamon si Jomari. Umiling si Jomari. Maaaring hindi ako isang santo, ngunit hindi ako yumuko sa gayong mababang taktika. Sabi mo naghihiganti ako, pero paano ko ginagawa yun? Tumawa ng mapait si Nicole. Alam mo ang ginawa mo. Umabot na tayo sa puntong ito, at wala na akong dapat pagtalunan sa iyo. Narito ang ilang payo, ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob. Maaaring umasa ka sa iba sa ngayon, ngunit hindi ito magtatagal magpakailanman. Ngunit pagkatapos ay muli, ikaw ay palaging isang pushover, nang walang anumang gulugod. Sa totoo lang, hindi ako nagsisisi na putulin ang relasyon sa iyo kahit kaunti. Dahil doon ay lumabas ng kwarto si Nicole na nakataas ang ulo. Sina Sean at Irene shot Jomari cold smirks bago sumunod sa kanya palabas. Tumayo si Jomari, huminga ng malalim. Isang walang pangalan na apoy ang sumunog sa kanyang dibdib, tinupok siya mula sa loob. Hindi mo ba siya hahabulin? Tanong ni Lauren sabay tawa ng mahina. MS. Si Cruz ay hindi kasing lakas ng pagpapanggap niya ngayon.
Ang pinakakatangi-tanging kababaihan ay madalas na matigas ang ulo, palaging nagsasabi ng kabaligtaran ng kanilang nararamdaman. Nanatiling mahigpit ang mukha ni Jomari. Wala nang hahabulin. Wala akong utang kahit kanino. Bukod pa rito, hindi siya nagkaroon ng personal na interes sa lupang ampunan. Ang kanyang donasyon na 15 milyon ay para lamang sa direktor at sa daan-daang bata doon. Gayunpaman, ang mga salita ni Nicole ay tunay na nasaktan kay Jomari nang mapagtanto niya ang kanyang pagkiling laban sa kanya na napakalalim. Kabalintunaan, panandaliang naisip ni Jomari ang pagbibigay ng mga karapatan sa pagbili sa Cruz Corporation. Marvin, mayroon akong isang piraso ng lupa. Ingatan mo ako, nag-message si Jomari, nagpa siya na maghugas ng kamay sa buong pangyayari. Alam niyang interesado rin ang pamilya Rhodes sa ari-arian, ngunit walang panlasa si Jomari sa mga maliliit na alitan na ito. Kaya naman, naisip niyang kakayanin ito ni Marvin. Mabilis na sumagot si Marvin, Mr. Martin, ang lupa ay medyo mahalaga. Rhodes Corporation at Cruz. Ang korporasyon ay nakikipaglaban ng gusto para dito. Paano kung nag-aalok kami na ibenta sa kanilang dalawa at painitan ni Nicole at Lauren ang iyong kama bilang kapalit? Hindi pinansin ni Jomari ang mungkahi. Si Marvin ay nakabuo ng sama ng loob laban sa Cruz Corporation mula nang magkasintahan si Jomari kay Nicole. Kung hindi lang siya binalaan ni Jomari, baka sinubukan na ni Marvin na ibagsak ang Cruz Corporation para ipaghiganti si Jomari. Para naman kay Lauren, ang proseso ng pag-iisip ni Marvin ay simple. Dahil nakipaghiwalay na si Jomari kay Nicole, walang dahilan para hindi siya makamove on at makasama ang curvaceous na si Lauren. Ang pagbangon muli 11. Kinabukasan sa Cruz Corporation, pumasok si Sean sa opisina ni Nicole S., ang kanyang mukha ay nagniningning sa pananabik. Nicole, magandang balita. Hindi ka pani-paniwalang balita. Tumangala si Nicole mula sa kanyang mesa. Nakasuot siya ng makinis na business suit na nagpatingkad sa kanyang anyo, at ang kanyang maputi na balat ay lubos na kaibahan sa kanyang kasuotan. Ano ito? Nicole, tama ka tungkol kay Jomari. Siya ay walang iba kundi isang walang gulugod na puppy, na ginagamit ng ibang tao bilang harapan. Hindi niya kayang bayaran ang 15 milyong dolyar kahapon. Kung tutuusin ay sumusunod lang siya sa utos paliwanag ni Sean. Tumango lang si Nicole. Kung iyon ang iyong ideya ng magandang balita, maaari kang umalis ngayon. Naisip na niya ito sa orphanage noong nakaraang araw, at hindi na siya umaasa kay Jomari. Ngumisi si Sean na pilit pinapakalma siya. Tahan na, Nicole. Hindi pa ako tapos. Ang tunay na magandang balita ay nakakuha kami ng isa pang pagbaril sa ari-arian ng ampunan, patuloy niya. Hindi ka maniniwala dito, ngunit si Marvin Yates, ang pinakamayamang tao sa J. Rodale, ang puppet master kahapon. Si Jomari lang ang lapdag niya. Ngayon nakuha na ni Marvins ang ari-arian, at naghahanap siya ng mga mamimili. Huminto si Nicole, pagkatapos ay humahangang nagsalita. Well, iyon ay tiyak na nililimas ang mga bagay-bagay. Akala ko ay kumikilos si Jomari sa utos ni Lauren, pero mukhang si Marvin ang nasa likod ng lahat ng ito. Marvins kasing tuso gaya ng dati. Ngunit isang araw, sigurado akong malalampasan ko siya. Napangiti si Sean. Well, gawin natin ang ating hakbang. Nag-alinlangan si Nicole. Ngunit si Marvin ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan kay J. Rodale. Hindi namin nagawang magkaroon ng koneksyon sa kanya. Nag-aalala ako. Bago pa siya makatapos, pinabuga ni Sean ang kanyang dibdib. Walang dapat ikatakot. May hatik pa rin ang pamilya Fields kay Marvin. Samantala, sa pasukan ng J. Rodale General Hospital, papababa si Jomari sa kanyang sasakyan ng isang galit na sigaw ang nagpatigil sa kanyang paglalakad. Jomari, bastos ka, tumigil ka nga dyan. Lumingon si Jomari at nakita si Irene na papalapit na may kasamang binata na nakakulay blonde na buhok. Parehong may pananakot na ekspresyon. May hawak pang malaking kutsilyo ang blonde guy na nakatutok kay Jomari. Ikaw ay walang utang na loob na anak ng aso. Sinuportahan ka ni Nicole sa paglipas ng mga taon, at ito ang paraan ng pagganti mo sa kanya. Kung hindi mo ibibigay ang ari-arian ng orphanage kay Nicole, got you like a fish.
Ang pagbangon muli 12 ang pag-alit na blonde na lalaki ay walang iba kundi si Nicole's good-for-nothing kapatid na si Leroy Cruz. Hindi maaaring manalo ng patas, kaya gumagamit ka ng mga banta. Nanatiling blanko ang ekspresyon ni Jo Marie, ganap na hindi nabigla sa buhay na nasa kamay ni Leroy. Irene snarled Jo Marie, don't forget, wala kang kwenta kung wala si Nicole. Ibinigay niya sa iyo ang lahat sa loob ng 3 taon. How dare you do this to her? Natawa si Jo Marie sa kapangahasan nila na puno ng pangungutya ang tono nito. You should be asking what I gave her during those 3 years, not the other way around. Kalokohan. Sumabog si Irene. Niloloko mo si Nicole. Ano kaya ang naibigay mo sa kanya? Wala kang nakuha sa iyong pangalan, walang hiyang parasito. Napangisi si Jo Marie, ganun ba? Kung naaalala ko ng tama, nakipag-ayos ng ilang mahahalagang kontrata para sa Cruz Corporation. At hindi ba't ako ang nagpiyansa sa iyong patay na anak sa labas ng kulungan? Ang pamilya mo ay parang nawala ng disente, Irene, na mula sa galit, at sa kahihiyan, ikaw na walang utang na loob na bastard. Noon kasama mo si Nicole. Ito ay isang maliit na pabor lamang, at sa tingin mo ang paggawa ng ilang mga gawain ay ginagawa kang espesyal. Naiinip na putol ni Leroy, Nay, itigil mo na ang pag-aaksaya ng hininga niya. Turuan ko siya ng leksyon. Pagkatapos, itinaas niya ang kutsilyong nagbabanta. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibinibigay mo ba ang ari-arian na iyon o hindi? Malamig na sagot ni Jo Marie, wala na sa akin ang mga ari-arian. I'm sorry, pero hindi ko kayang ibigay ang wala sa akin. Namula ang mukha ni Leroy sa galit, namumuo ang mga ugat sa kanyang noo. Gayunpaman, bago pa man siya makakilos, nagpatuloy si Jo Marie, tsaka, kahit na mayroon ako, bakit ko ito ibibigay sa iyo ng ganito ang ugali? Kung narito ka para humingi ng pabor, magpakita ng paggalang. Kung narito ka upang maglaro ng matigas na tao, pasensya na, hindi ako interesado sa iyong mga laro. Dahil doon ay tumalikod na si Jo Marie para umalis na hindi tinitigan si Leroy. Namumula ang mga mata ni Leroy habang sumisigaw, ikaw bastard. Gumawa ng isa pang hakbang, I dare you. Hindi ka aalis hanggat hindi mo ito inaayos. Irene sneered, hands on her hips. Jo Marie, you'd better cooperate. Alam mo ang ugali ni Leroy. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari kung magalit ka sa kanya? Napaawang ang labi ni Jo Marie sa panghahamak. O talaga, gusto kong makita siyang sumubok. Kung walang impluwensya ni Nicole si Leroy ay mas mababa sa isang insekto sa paningin ni Jo Marie. Ikaw ang nagtanong Galit na galit si Leroy habang inihampas ang kutsilyo kay Jo Marie. Ayos habang inyaagaw niya ang kutsilyo kay Jo Marie. 3/3. Ang pagbangon muli 12. Sa Nicole bilang kanyang kapatid na babae, si Leroy ay sanay na ihagis ang kanyang timbang sa bahay at sa publiko. Walang nang ahas na suwayan si Helen. Samantala, hindi inaasahan ni na aatake talaga si Leroy. Napasigaw siya sa gulat, Leroy, tumigil ka. Papatayin mo siya. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ngumuso si Leroy, ipapadugo ko siya ngayon. Kahit ang Diyos mismo ay hindi ako kayang pigilan. Mabilis na naiwasan ni Jo Marie ang kutsilyo, dahilan para mamis ni Leroy ang kanyang limos. Nanlamig ang mga mata ni Jo Marie. Mas masahol ka pa sa hayop. Dahil hindi ka kayang panatilihin ni Nicole sa linya, tuturuan kita ng ilang asal bilang kapalit niya. Kaagad pagkatapos, sinampal niya si Leroy ng napakalakas kaya nagpaikot-ikot si Leroy, tumutunog ang kanyang ulo. Gayunpaman, hindi pa tapos si Jo Marie. Ilang beses niyang pinagpatuloy ang paghampas sa mukha ni Leroy na sinundan ng isang malakas na sipa sa tiyan. Isang nakakaawang paghagulgol ang pinakawalan ni Leroy, marahas na ibinuka ang laman ng kanyang tiyan. Napatayo si Irene sa gulat. Nang makita si Leroy sa lupa, ang kanyang mukha ay namamaga at halos hindi na makilala, siya ay mabilis na pumutol dito at sumugod sa kanyang tabi. Leroy, okay ka lang. Doktor, kailangan namin ng doktor dito. Sigaw niya.
Malamig ang boses ni Jomari habang siya ay sumagot, paumanhin, ngunit ang aming ospital ay hindi tinatrato ang mga basura tulad niya. Noon naalala ni Irene na si Jomari ay isang doktor mismo. Pinandilatan siya nito ng masama. Jomari, bastard ka, babayaran mo ito. Si Leroy ay kapatid ni Nicole S. Pinapasagot ka ng Shell para dito. Umiiyak at sumisigaw, tinulungan ni Irene si Leroy na bumangon at nagmamadaling naghanap ng ibang ospital. Nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Jomari habang papasok siya sa J. Rodale General Hospital. Nagpigil talaga siya. Kung hindi lang namamaga ang mukha ni Leroy ay patay na siya. Bago siya makarating sa department niya ay nag-text si Lauren sa kanya. Dr. Martin, gusto mong samahan ako sa hapunan ngayon. Ayaw ni Jomari na masyadong masangkot kay Lauren at simpleng sumagot ng, sorry, Ms. Rhodes. Busy ako ngayong gabi. Nagpadala si Lauren ng isang mapanlinlang na emoji at nag-text, ngunit nakakuha ako ng ilang impormasyon sa hinahanap mo, Dr. Martin. Sigurado ka bang busy ka pa? Napabuntong hininga si Jomari. Fine, I'll stop by tonight. Samantala, sa mansyon ng pamilya ng Rhodes, nakahiga si Lauren sa isang nakasisiwalat na damit na pantulog na hindi gaanong iniwan sa imahinasyon. Pagkababa ng phone niya ay tumawa siya ng pilyo. Oh, ang sweet mo to halves ang pagbangon muli 12 bagay hindi ka makakatakas sa pagkakahawak ko ng ganoon kadali. Pagkatapos magpalit ng kanyang puting Amerikana, dumating si Jomari sa kanyang opisina sa tamang oras. Habang bubuksan na sana niya ang pinto ay narinig niya ang desperadong pakiusap ng isang babae mula sa loob. Sinabi ni Dr. Philip, mangyaring huwag gawin ito. May boyfriend ako. Nakilala ni Jomari ang gulat na boses bilang si Nyla Goth, isang magandang nurse sa ospital. Parang naaawa ako sa boyfriend mo. Maging mabuting babae at gamitin ang bibig na iyan, o mapapaalis ka sa isang salita. Sinabi ni Dr. Philip, nasa trabaho. Paano ka magtatanong ng ganyan? Paano kung may makakita? Sa tingin mo ba natatakot ako? Ang mga tatay ko ang deputy chief dito. Ang pamilya Hackett ang namamahala sa lugar na ito. Ngayon magpatuloy sa ito. Nagsimulang humagulgol si Nyla. Sinabi ni Dr. Philip, I've always respected you like a kuya. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Mangyaring huwag gawin ito. Ikaw na maliit na puta, naglalaro ng husto. Kung talagang iginagalang mo ako, bigyang kasiyahan ang aking mga pangangailangan. Pasayahin mo ako, at ipapapromote ka ng tatay ko bilang head nurse. Hindi ko kaya, isang malakas na sampal ang umalangaw, na sinundan ng pag-iyak ni Nylas. Malungkot ang mukha ni Jomari, at sumabog siya sa pinto. Sa loob, nadatnan niya si Philip na nakapatong ang pantalon sa tuhod, nakatingin sa lumuluha na si Nyla na may masamang tingin. Ang matamis na mukha ni Nylas, kadalasang napapalamutian ng dimples kapag nakangiti, ay may bahid ng luha. Nang makita niya si Jomari ay tumakbo ito sa likuran niya. Sinabi ni Dr. Martin, tulungan mo ako. Malamig na parang yelo ang mukha ni Jomari habang kausap si Philip. Hilahin ang iyong pantalon, ngayon na. Ngumisi si Philip na hindi nahihiya. Gawin mo ako. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Sa totoo lang, Jomari, matagal na akong may sakit sa iyo. Oo naman, isa kang hotshot na doktor at alagang hayop ni Lawrence. Pero at the end of the day talo ka pa rin na umaasa sa babae. Kung wala si Nicole o Lauren, wala ka. I dare you to put a finger on me. Nakababa pa rin ang pantalon ni Phillips habang nakatingin ng masama kay Jomari. Sige, malamig na sagot ni Jomari. Kung hindi mo sila hihilahin, hindi mo na sila kakailanganin. Sa isang iglap sinipa ni Jomari ang singit ni Phillips. Nagkaroon ng nakakasakit na langgitngot na maaaring magpagapang sa balat ng sinuman. Agad na sumigaw si Philip, ang kanyang mukha ay naging isang pangit na lilam ng lila. Bumagsak siya sa lupa, napahawak sa sarili sa paghihirap, nanginginig ang katawan habang bumubula ang bibig. Napabuntong hininga ang nurse sa sobrang takot. Sinabi ni Dr. Martin, crush mo lang ba siya?
Ang pagbangon muli 13 mahinahong sumagot si Jomari, "Oh well, hindi naman siguro sila masyadong nagagamit sa kanya." Si Nyla ay mukhang tuliro, hindi lubos na naiintindihan ang kanyang kahulugan. Gayunpaman, hindi ginawa ni Jomari. Ipaliwanag pa. Sa kanyang medikal na kadalubhasaan, matagal na niyang nasuri ang mga isyu sa Philips na may kawalan ng lakas at napaaga na bulalas. Kaya naman, halos walang silbi ang kanyang ari. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Bernard kasama ang isang grupo ng mga kawani ng ospital, namumula ang kanyang mukha nang makitang namimilipit si Philip sa sahig at nakahawak sa kanyang pandiya. Sinabi ni Dr. Martin, bilang isang medikal na propesyonal, nilabag mo ang etika sa pamamagitan ng pag-atake sa isang kasamahan. Naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan? Ungol ni Bernard ang isang doktor na sumusuri kay Philip ay bumulalas, ito ay masama, talagang masama. Namutla ang mukha ni Bernard. Ano ito? Pinatay ba ng bastos na ito ang anak ko? Umiling ang doktor. Hindi, doktor. Walang malay si Philips. Ngunit natatakot ako. Ang kanyang kakayahang magkaanak ay maaaring permanenteng makompromiso. Tumahimik ang silid, nagulat ang mga titig na puno ng awa kay Philip. Ang isang tao na kinuha ang kanyang pinakamahalagang pag-aari ay hindi maisip, at sinumang tao ay mas gugustuhin pang mamatay kaysa mangyari sa kanila. Kumikislap ang mga mata ni Bernard na may malinis na hangarin. Sinabi ni Dr. Martin, patay ka na. Si Philip lang ang anak ko. Hihilingin kung hindi ka ipinanganak. Ngumisi si Jomari. Ang iyong hayop ng isang anak na lalaki ay sexual na nanliligalig sa isang nurse sa opisina. Wala ka bang sasabihin tungkol dyan? Humakbang pasulong si Nyla, bakas pa rin ang mga bahid ng luha sa kanyang mukha. Sinabi ni Dr. Hackett, Doktor. Hindi nagsisinungaling si Martin. Sinabi ni Dr. Sinubukan ni Philip, na pilitin ang sarili sa akin. Kung si Dr. Hindi dumating si Martin sa oras, ako ay nilabag. Nagpalitan ng hindi komportable na tingin ang ibang mga tauhan. Ang gusot ni Philips at nakalantad na damit na panloob ay nagpinta ng isang malinaw na larawan ng kung ano ang kanyang ginawa bago siya nawalan ng malay. Malungkot na ekspresyon ang suot ni Bernard. Biglang itinaas ang kamay at sinampal si Nyla sabay bulalas ng nonsense. Wala kang iba kundi isang hamak na nurse. How dare you conspired with Dr. Martin para sir-on ang anak ko. Magbabayad kayong dalawa. Napangiwi si Nyla na tinakpan ang ulo habang umiiyak. Sinabi ni Dr. Hackett, hindi ako nagsisinungaling. Totoo lahat ng sinabi ko. Ang biglaang pagsalakay ni Bernard ay nagulat sa iba pang mga tauhan. Sinabi ni Dr. Hackett, hindi mo magagawa ito. Sinabi ni Dr. Hackett, pag-usapan natin ito. Ang karahasan ay hindi sagot. Sa kabila ng mga protesta, walang nang ahas na makialam. Ang pinuno ng mga ospital ay bihirang makita, na iniwan si Bernard, bilang representante na pinuno, upang mamuno ng may kamay na bakal ang kanyang pagiging mapaghiganti ay nangangahulugan na ang sinumang umaasa na mapanatili ang kanilang trabaho ay kailangang tumapak ng maingat sa kanya. Biglang may lumabas na kamay at hinawakan ng mahigpit ang palso ni Bernard. Napaungol si Bernard sa sakit at galit. Jomari, bastard ka. How dare you put your hands on me? Puputukan kita. Hindi makapaniwalang nakatingin ang mga tauhan habang si Jomari, kadalasang banayad ang ugali, ay nagpapakita ng gayong kabangas. Una, nawalan siya ng kakayahan sa anak. Ang susunod na segundo, siya ay manhandalang ang ama. Hindi nila maiwasang magtaka kung sinusubukan ni Jomari na ibagsak ang Hackett father-son duo. Andy, bitawan mo na si Dr. Hackett ngayon na. Andy, nasisiraan ka ng bait. Hindi mo maaaring sakta ng iyong superior ng ganito. Bernard, Andy's bata at pabigla-bigla. Mangyaring huwag ipagtanggol ito laban sa kanya. Ang mga tauhan na may gusto kay Jomari ay sinubukang magmakaawa para sa kanya. Si Jomari, gayunpaman, ay nanatiling malamig. Bernard, ang iyong mga anak na lalaki ay basura, at ikaw ay isa ring mapang-api. Sa palagay mo ba ay walang makakahawak sa iyo sa ospital na ito? Napangisi si Bernard sa sakit. Tama ka.
Sa ospital na ito, hindi ako matatalo. Ikaw at ang maliit na padyak na iyon ay parehong tapos na. Mapanganib na kumislap ang mga mata ni Jo Marie, handang turuan si Bernard ng leksyon doon at pagkatapos. Lahat maghiwa-hiwalay agad. Sinabi ni Doktor. Bumalik na si Iker. Sinabi ni Doktor. Hackett at Doktor Martin, please report to her office immediately, malamig na sabi ng babaeng doktor at umalis na. Ngumisi si Bernard, hindi na matigas ngayon, ikaw ba Jo Marie? Ngayong si Doktor Ikers bumalik, sisiguraduhin kong nakalabas ka sa ospital na ito ng mas mabilis kaysa sa iyong makakurap. Malamig na ungol ang inutusan niyang kunin si Philip at umalis. Pinaghalong awa at pagbibitiw ang tingin ng mga natitirang doktor kay Jo Marie. Andy, alam mong siya ang nagpapatakbo ng mga bagay dito. Bakit hindi mo magawang iyuko ang iyong ulo? Sinabi ni Doktor. Si Iker ay mahigpit at kilala sa kanyang zero tolerance policy. Sinira mo lang ang career mo. Ang Hacketts ay may mga koneksyon sa lahat ng dako. Maging si Doktor. Kailangang magpakita ng paggalang si Iker sa kanila. Isa ka lang attending physician. Paano ka makakalaban sa kanila? Umiling sila at naghiwa-hiwalay. Natitiyak nila na si Jo Marie ay magiging ganti mula sa mga Hackett. Pinaputok at malamang na mukha ni Niles na puno ng luha ang mga mata habang bumubulong, Dr. Martin, kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo. Marahan siyang pinutol ni Jo Marie. Huwag mag-alala. Magiging maayos din. Ang pagbangon muli 31 sa opisina ni Francesca Ockers, na puno ng tensyon ang buong ospital. Sinabi ni Dr. Hackett, Dr. Martin, kailangan ko ng paliwanag, sabi niya, ang kanyang matalim na titig na gumagalaw sa pagitan ni Jo Marie at Bernard, isa habang si J. Rodale ay puno ng magagandang babae, si Francesca ay nasa sariling liga, nakatayo sa tuktok. Kung tutuusin, isa siyang dilag na may utak. Mula sa isang prestihiyosong pamilyang medikal, nakakuha siya ng maraming karangalan sa murang edad, na humantong sa kanyang appointment bilang direktor ng mga ospital. Higit sa lahat, ang tunay na nagpatingkad sa kanya ay ang kanyang hindi pangkaraniwang kagandahan. Kung si Nicole ang Ice Queen, matikas at malamig, at si Lauren ang madamdamin at nagniningas na seductress, si Francesca ay mailalarawan bilang kabataang inosente. Wala siyang Nicole S. tall figure o Lauren's voluptuous curves, ngunit si Francesca ay may isang bagay na wala ni isa sa kanila ang walang muwang na mukha at mapagbigay na figure, na pinutol ang isang kahanga-hangang figure sa kanyang puting Amerikana. In short, tinawag nila siyang Petite Busty Beauty. Sinabi ni Dr. Iker, nagsimula si Bernard, sinamantala ang pagkakataong magsalita muna, Dr. Sinakta ni Martin si Dr. Philip sa ospital at pagkatapos ay naglakas loob na atakihin din ako. Hinihiling ko na tanggalin siya agad. Isa. Ang pagbangon muli 14 na sinulyapan ni Francesca si Jo Marie mula sa likod ng kanyang mesa, namuo ang iritasyon sa tila walang pakialam na ugali nito. Sinabi ni Dr. Martin, wala ka bang masasabi para sa sarili mo? O umamin ka ba kay Dr. Mga akusasyon ni Hacketts at paglabag sa patakaran sa ospital. Kung gayon maaari mong iimpake ang iyong mga gamit at umalis sa ospital na ito. Hindi ko kinukonsinti ang mga masasamang gawi dito. Kumunat ang noo ni Jo Marie. Sinabi ni Dr. Iker, dahil tinawag mo kami dito, inaakala kong alam mo na ang bagay na iyon. Bakit magtatanong kung alam mo na ang mga sagot? Ikaw, pinandilatan ni Francesca si Jo Marie, ang kanyang init ng ulo dereng. Sinamantala ni Bernard ang sandali at tumunog, si Dr. Iker tignan mo siya. Wala siyang kabab ang loob o paggalang. Siya ay walang iba kundi isang thug. Iminumungkahi ko na tanggalin namin siya kaagad at i-blacklist siya mula sa medikal na propesyon ng buo. Malamig na sagot ni Jo Marie, Bernard, kayo ni Philip ang talagang kahihiyan sa propesyon na ito. Paano ka magsinungaling sa pamamagitan ng iyong mga ngipin? Humarap si Bernard kay Francesca, nakikiusap, si Dr. Iker, hindi pa rin siya nagsisi, sinisiraan kami hanggang ngayon. Ako ang deputy chief. Hindi ko hahayaang year-okan ang reputasyon ng walang katulad niya. Mangyaring gumawa ng isang bagay.
Pinutol siya ni Francesca nang walang pasensya. Sapat na. Aayusin ito, Doktor. Hakat. Maaari ka nang pumunta ngayon. Natigilan si Bernard. Sinabi ni Doktor. Iker, ano ka ba Francesca? Hamarang sa kanya, sabi ko umalis ka na. Sisiyasatin ko ang bagay at haharapin ito ng naaayon. Kung si Doktor. Si Philip ay maling inakusahan, I'll make sure na ang salarin ay haharap sa mga kahihinatnan. Walang choice si Bernard kundi ang umalis. Dahil hiniling na niya kay Francesca na hawakan si Jomari, naniniwala siyang gagawin niya ito bilang paggalang sa kanyang katayuan. Nang makaalis na si Bernard, napasandal si Francesca sa kanyang upuan, nakasandal ang kanyang masiglang dibdib sa kanyang Amerikana. Well, Dr. Martin, talagang kahanga-hanga ka. Sabi niya na may halong sarcasm. Mukhang naguguluhan si Jomari. Hindi ako sigurado na naiintindihan ko ang iyong kahulugan, Dr. Iker. Natarante siya sa biglaang komento ni Francescas, lalo na't hindi niya maalala na nagkaroon siya ng anumang pakikipag-ugnayan sa kanya noon. Napangiti si Francesca. Huwag na tayong maglaro. Alam nating dalawa kung ano ang sinasabi ko. Kumunot ang noo ni Jomari. Sinabi ni Dr. Iker, hindi ko talaga alam ang ibig mong sabihin. Ngunit kung ang tinutukoy mo ay sina Philip at Bernard, ang aking paninindigan ay nananatiling pareho na nakuha nila ang nararapat sa kanila. Hinampas ni Francesca ang kamay sa desk. Jomari, huwag mong subukang ibahin ang usapan. Si Lauren ay ang aking matalik na kaibigan, at ang aming mga pamilya ay malapit na sa loob ng maraming henerasyon. Wala akong pakialam sa magulo mong personal na buhay, ngunit kung ikaw ang habol kay Lauren, hindi ko ito paninindigan. Natigilan si Jomari, sa wakas ay naunawaan niya ang pinagmulan ng galit ni Francescas. Sa tingin ko mali ang pagkakaintindi mo. MS. Wala kaming relasyon ni Rhodes, mahinahon niyang paliwanag. Napangisi si Francesca. Maaaring hindi ka nakikita ni Lauren, ngunit nakikita ko. Sinadya mong kunin ang atensyon niya, hindi ba? Nanatiling walang ekspresyon si Jomari. Ang absurd no. Nagpatuloy si Francesca. Hindi ba ikaw si Nicole Cruz Boytoy dati? Aaminin kong mayroon kang kaakit-akit, at sapat na walang muwang si Lawrence para mahulog ito. Ngunit hayaan ang babala sa iyo, hindi ka sapat para sa kanya. Hindi sa isang mahabang pagbaril. Matigas na sagot ni Jomari, I'll say it again, there's nothing between MS. Kami ni Rhodes. Dati ay may paggalang si Jomari kay Francesca, na kinikilala ang kanyang desenteng kasanayan sa medisina sa kabila ng kanyang edad. Gayunpaman, pinatunayan lamang ng palitan na ito na si Francesca ay hindi hihigit sa isang maikli, busty bimbo. Ngumisi si Francesca, alam kong wala, at hinding-hindi magkakaroon. Wala ka sa liga niya. Lawrence ang tagapagmana ng pamilya Rhodes, isang tunay na sosyalidad. May ideya ka ba kung ilang tao sa J. Rodale ang papatayin para makasama siya? At ikaw, patuloy niya, ang kanyang boses ay tumutulo sa paghamak. Sa halip na tumuon sa iyong karera, ikaw ay abala sa paghabol sa mga babae at sinusubukang umakyat sa sosyal na hagdan sa kanilang mga coattails. Bakit kailangan mong maging isang maingat na tao kung ikaw ay isang disenteng doktor? Tumingin si Jomari kay Francesca ng seryoso. Francesca, sa tingin ko may sakit ka. Natigilan si Francesca. Ano ang tawag mo sa akin? Sabi ko may sakit ka. Grabe ang sakit, sagot ni Jomari na blanko ang mukha. Sa paghusga sa pamamagitan ng iyong init ng ulo, I'd say ikaw ay pakikitungo sa ilang mga hormonal imbalances. Namula ang mukha ni Francescas. Jomari, bastard ka. Gusto mo bang tanggalin kita? Nagkibit balikat si Jomari at tumalikod na para umalis. Sige na. Ang maliit na ospital na ito ay hindi gaanong mahalaga sa akin. Nang makarating siya sa pintuan, idinagdag niya, ngunit bilang isang doktor, nararamdaman kong obligado akong bigyan ka ng babala. Ang kalagayan mo na iyan. Kung hindi mo ito gagamutan sa lalong madaling panahon, maaaring hindi mo na mararanasan ang kagalakan ng intimacy. Dahil doon, sinara ni Jomari ang pinto sa likod niya, naiwan ang nagngangalit na si Francesca. Umaalon ang dibdib ni Francesca sa galit at kahihiyan.
Biglang naisip niya paano nalaman ni Jomari ang tungkol sa kanyang personal na kondisyong medikal. Iniisip niya kung pinagtaksilan siya ni Lauren. Napahiya siya. Pagkatapos ng lahat, ang vaginal atresia ay isang bihirang kondisyon na nakaapekto lamang sa isang maliit na ang pagbangon muli 14. Bilang ng mga babae. Dahil sa ganitong kondisyon, hindi naranasan ni Francesca ang physical intimacy kaya naman nanatili siyang birhen. Siya ay lubos na nalilito kung paano gagamutin ang kanyang kalagayan at kahit na nagbitiw sa isang buhay ng isang celibate, nakatakdang manatiling hindi nagalaw. Composing herself, she muttered, "Jomari, I know Lauren will probably beg me to keep you on. Fine, I'll let you keep your job, pero layuan mo siya. Magkaibang mundo kayong dalawa." Samantala, si Bernard ay nasa tabi ng kama ni Phillips nang magkamalay siya. Si Philip, ang kanyang mukha ay namumula sa galit, humiling, "Tatay, kailangan mong ipaghiganti ako. Bayaran mo si Jomari. Gusto kong magdusa siya tulad ng ginawa ko." Sinubukan ni Bernard na pakalmayan ang kanyang anak. "Phil, sinabi ko sa iyong gumawa ka ng kaunting gulo para maalis natin si Jomari. Pero masyado kang lumayo. Anong iniisip mo, ginugulo mo yung nurse?" Naalimpungatan si Philip habang nagpapaliwanag, "I've had my eye on Nyla for a while. Alam kong may gusto siya kay Jomari, kaya naisipan kong gamitin siya para i-set up siya. Sa sandaling namagitan siya, inakusahan ko siya ng pag-atake, at pagkatapos ay maaari mo siyang paalisan." At the mention of this, Philip got more worked up and started yell, "I didn't expect na lalaban talaga siya. Siya ay seryosong tumawid sa linya sa pamamagitan ng pananakit sa aking mahalagang miyembro, at hindi ko siya hinahayaan na makawala dito." Kumunat ang noo ni Bernard. "Hinahayaan mo ang iyong mga hormone na ulap ang iyong paghuhusga. Ngunit huwag mag-alala, ang punk na iyon ay hindi makakatakas dito. Pinipilit ko si Francesca. Kung matalino siya, alam ni Shell kung ano ang gagawin." Saktong pumasok sa kwarto ang assistant ni Francesca's. Sinabi ni Dr. Hackett, "Nandito ako para i-release si Dr. Desisyon ni Ikers." Epektibo kaagad, si Philip ay sinibak sa trabaho dahil sa maling pag-uugali at paglabag sa mga patakaran ng ospital. Ang balita ay tumama kina Philip at Bernard na parang kidlat. Biglang sumigaw si Philip kanina. Nanghihina na naman. Ang pagbangon muli 15 ang balita ng pagpapaalis kay Phillips ay kumalat na parang napakalaking apoy sa buong ospital, na nag-iwan ng mga kawani sa pagkagulat sa hindi inaasahang pangyayari. Naglilingkod sa kanya ng tama. Matagal nang nanliligalig iyon sa mga nurse. Anong kamangha-manghang balita? It's about time na may tumayo sa Hacketts. Sinabi ni Dr. Ang lakas ng loob ni Martin S. Marami ang naaliw na lumabas si Jomari nang hindi nasaktan, habang ang mga umaasang makita siyang umalis ay nataranta. Nagtataka sila kung paano natalo si Bernard sa labanang ito, dahil hindi ito sumama. Pagkatapos ng lahat, si Jomari ay wala ng suporta kay Nicole, at siya ay wala sa kanilang mga mata. Ang ilan sa mga mas mapanlikhang lalaking doktor ay nagpalitan ng alam na mga sulyap. Iniisip kung kahit papaano ay naakit din ni Jomari si Francesca. Kung gayon, hinding-hindi nila siya patatawarin sa pag-agaw ng gayong premyo. Sa kabilang banda, hindi napigilan ng mga kasamahan ni Niles ang panunukso sa kanya. Sinabi ni Dr. Si Martin ang gumanap na bida para sa iyo, Nyla. Hindi ba dapat ipakita mo ang iyong pagpapahalaga? Tama yan, Nyla. Ikaw ang magandang babae ng aming ospital, at sa tingin ko ang tanging makakaalis sa iyong mga paa ay si Dr. Martin. Dapat mong gawin ito. Naramdaman ni Nyla ang pamumulan ng kanyang pisngi. Kinagat niya ang kanyang mga labi, inipon ang kanyang lakas ng loob, at naglakad patungo sa opisina ni Jomari. Mag-isa lang si Jomari, at nang makita niyang pumasok ang namumula na nurse, ngumiti ito at sinabing, "Don't worry. Narinig mo ang balitang tinanggal si Phillips." Kinalikot ni Nyla ang lelayan ng kanyang kamiseta at nauutol na sabi ni Dr. Martin, gusto kong magpasalamat ng maayos at pati na rin, sabihin sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang itinatago sa sarili ko. Napangiti si Jomari na nagpapalakas ng loob.
Sige na Nyla. Malayang makakausap mo ako. Sa kumikislap na mga mata bumulong si Nyla, Dr. Martin, gusto kong maging iyo. Agad mong pinagsisihan ang kanyang katapangan, tinakpan ni Nyla ang kanyang mukha at tumalikod upang tumakas. Nag-aalala siya na baka masyado siyang malakas at hindi komportable si Jomari. Sa kanyang pagmamadali, noontog siya sa mesa, umiiyak sa sakit at nahulog sa mga bisig ni Jomari. Bago pa makapag-react si Jomari, isang malamig na tawa mula sa pintuan ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Nakatayo doon si Francesca na may halong gulat at galit ang mukha. Jomari, kasuklam-suklam ka, dumuras si Francesca. Nalilitong tanong ni Jomari, ano ang ginawa ko? Ngumisi si Francesca, anong ginawa mo? Sa sikat ng araw, sa iyong opisina, mayroon kang isang nurse na nagsasagawa ng mga malaswang gawain. Wala kang iba kundi isang manhid, at sisiguraduhin kong alam ni Lauren kung anong uri ka ng tao. Habang papaalis si Francesca, naiwan si Jomari na naguguluhan sa kanyang matinding reaksyon. Pagtingin niya sa ibaba, napagtanto niya ang awkward na posisyon kung saan napunta si Nyla, ang mukha nito ay hindi komportable na malapit sa kondongan nito. Kahit na sa kanyang mabilis na pag-iisip, hindi mahanap ni Jomari ang tamang salita na sasabihin. Bago pa siya makapag-react ay bumukas ang pinto ng opisina at bumuhos ang isang pulutong ng mga usyosong kasamahan. Aba, Dr. Martin, player ka talaga. At kasama si Dr. Nanunood si Iker. Next level na yan. Nyla, sabi namin umamin ka, wag magpalabas. Sa gitna ng tawanan, napabuntong hininga si Jomari, alam niyang imposibleng maipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan na ito. Samantala, maagang dumating sina Nicole at Sean sa Wealth Roller Investments na pagmamay-ari ni Marvin. Naroon sila para isumite ang kanilang panukala para sa ari-arian ng ampunan. May kumpiyansa na pagyayabang ni Sean, Nicole, huwag kang mag-alala. Sa reputasyon ng cruise corporations at suporta ng mga pamilya ng Fields, tiyak na pipiliin kami ni Marvins para sa proyektong pagpapaunlad. Nanatiling maingat si Nicole. Huwag nating unahan ang ating sarili. Tuso si Marvin kaya kailangan nating tumapak ng mabuti. Noon lang ay may lumapit sa kanila na empleyado ng Wealth Roller. Ngumisi si Sean, si Nicole. Magandang balita na. Gayunpaman, mabilis na napawi ang kanyang ngiti nang magsalita ang empleyado. Sorry po, Ms. Cruz. Ang panukala ng iyong kumpanya ay hindi nakakatugon sa aming mga kinakailangan. Naramdaman ni Nicole ang paglubog ng kanyang tiyan. Si Mr. Personal itong nirepaso ni Yates. Ang empleyado ay sumagot ng bagay na totoo, si Mr. Si Yates mismo ay tinawag itong basura, at iyon ang dahilan kung bakit ito tinanggihan. Nakatayo si Nicole na hindi makapaniwala. Ang kanyang maingat na inihanda na panukala, na kanyang pinag-isipan. Flawless, itinapon bilang basura. Nagalit si Sean at nagtanong, hindi ako naniniwala. Kailangan nating makausap si Mr. Direkta si Yates. Bahagya siyang sinulyapan ng empleyado bago siyang inisyan, meet Mr. Yates. Sa tingin mo ba ay sapat ka ba talaga? Dahil doon, tumalikod at umalis ang empleyado, naiwan si Sean na galit ngunit hindi makasagot. Bilang miyembro ng pamilya Fields, napagtanto niyang wala talaga siyang halaga kung ikukumpara kay Marvin, ang pinakamayamang tao ni Jerrydales. Sinadya lang niyang magpakitang gilas sa harap ni Nicole pero sa halip ay nagmukha siyang tanga. Isa plus 25, isers ang pagbangon muli 15, bumantong hininga si Nicole, halata sa mukha niya ang pagkabigo. Masyadong malaki ang Wealth Roller Investments para tanggapin natin ngayon. Tara na. Kailangang sumuko sa ari-arian na iyon. Ayaw umamin ng pagkatalo, nagyabang si Sean, hold on, Nicole. Hindi ako inutil tulad ni Jomari. Nangako akong tutulungan kang makuha ang lupaing iyon, at gagawin ko. Ipapatawag ko sa tatay ko si Marvin ngayon din. Si Nicole ay mukhang nagdududa. Maimpluwensyahan ba talaga siya ng iyong ama? Nagtaas ng dibdib si Sean. Si Marvin ay maaaring maging isang malaking shot sa Jerrydale, ngunit iginagalang pa rin niya ang pamilya ng Fields. Agad niyang dinil ang numero ng kanyang ama.
Hoy, tatay. I need you to call Marvin, you know, Jerrydale's richest guy, and ask him for a favor, confident na sabi ni Sean. Si Tony Fields, ang ama ni Sean, ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo yan. Obligado ni Sean, inulit ang kanyang kahilingan, kailangan kong tawagan mo si Marvin at humingi ng pabor sa kanya. Wala ka ba sa sarili mo? Gusto mong humingi ako ng pabor sa pinakamayamang tao sa bayan. Hindi man lang kabilang sa nangungunang 10 pamilya ng Jerrydale. Tsaka wala akong number niya tanga. Dahil doon ay ibinaba ni Tony ang tawag na halatang galit na galit. Nakatayo roon si Sean habang nakadikit pa rin ang kanyang telepono sa kanyang tainga, napagtantong kagagawan niya ng ganap na katangahan ang kanyang sarili.